Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, October 7 to 12, 2024. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome sa bahay ni Ate Ami. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyari pa lang. Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan dahil ang dami nyong energy sa mundong ito. Hindi lahat ito is mag-fit sa inyo. May mga new job, career, o may mga gagawin kang activity o aasikasuhin o ipupush, mga ganyan. May mga gagawin ka raw. And ingat ka, may mga problema na darating sa'yo either ngayon or sa hinaharap o sa haharapin. Paano? Ingat din sa finger, no? Maaring may mga sugatan ka, maipit ka, mabali, kung ano man. Ingat ka sa finger, no? And meron ka mga personal sorrow o lungkot na nararamdaman sa ngayon. Ingat ka rin with sa mata mo, baka mapuwing ka, lumabo mata mo ng kung ano yung mapatak dyan. Basta, mag-ingat ka, finger and eye. Yan, may mga personal sorrow o lungkot ka daw na pinagdadaanan o pagdadaanan. Siyempre, sinasabi dito na hindi iyon panghabang buhay. Kumbaga, the change is coming. No? Sa nakita ko. Kumbaga, para siyang caterpillar, di ba? Parang pag after ng nagbabalat at magiging paro-paro, butterfly, yon, ganun siya. No? And don't worry lang din kasi andito rin yung protected ka daw ng angel mo. Yan. And sinasabi rin dito na yan nga, may mga sitwasyon daw or merong tao dito na hindi maganda yung pagtingin sa'yo. Kumaga, kinikriticize ka nila. Ganyan, tanggapin mo na lang yun at huwag mo sila lang patulan. Alam ko naman na hindi ka na patulera. No, sa nakita ko dito. Yun. And syempre, andito yung situation na sabi ko nga, may mga bagay na gagawin mo, di ba? Either business, finances, pagkakaperahan, may mga gagawin ka. Pag-gain ng wealth mo, abundance, there's an abundance. May mga sitwasyon daw na either business, iti-trade mo, commercial, i-operate mo, either enterprises, or may mga sitwasyon na parang hindi ko alam kung parang either goods or something kalakal, mga ganyan. Saka may mga ganun kayong situation na ikakaangat ng buhay nyo, no? Kumbaga, meron kayong sitwasyon na related ang money na gagawin. Ganun. And syempre, when it comes to promises, maaring may tao na nangangako sa'yo, tapos, or ikaw ang mangangako, kasi this is also a person or a commitment when it comes to our business, commitment sa mga dealing, partnership, ganyan. Nakita ko dito. May mga contract or may mga cycle ng buhay mo na magi-start. Yun nakikita ko. Baka magkakaroon ng dealing, o mga pagsasaayos, mga ganyan. Mga kontrata, no? Baka ganun. And nakikita ko naman na mas more ka daw magiging matured or maybe you will retire sa iba. Andito rin na makakamta mo daw yung peace or you need or kinakamtan mo yung peace of mind. No, sa nakikita ko dito. Yan. Magiging ka daw, parang maiintindihan mo yung mga bagay-bagay na situation na dadaan sa buhay mo. May mga iintindihin ka. May mga iintindihin ka na lang. Ganyan. Parang hindi yung pagpapalawak ng isip. Lalawakan mo more yung pag-iisip mo sa mga tao na i-criticize ka or mga situation na mangyari sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius. Energy ni Aquarius. Okay. Naku, naloko na. 4 and 4. Energy mo may ilelet go ka raw? Pari magkakaroon ng rejection. May mawawala
losing something valuable sa'yo. Either money, opportunity, o pagkakataon, ganyan. May tao dito na, may taong may financial insecurity, or maybe you share yours, may ikaw or someone share yung baka nararanasan niya o yung pinagdadaanan niya sa buhay. Ganyan. Naaring may magnanakaw rin, no? O mawalan ka ng pera, may magnanakaw, nanakawan ka, no? Maaring may isang situation din ako na nagkakaroon ng ang daming question na you're stuck. Karoon ng dissatisfaction dito. Energy mo ganun. Letting go and losing something valuable. Hindi ko nakikita ang stable yung buhay mo sa ngayon. Sa nakita ko. Yung mga plano, may mga plano ka na gusto mong i-forward na hindi siya nagiging stable. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang iyong. Pero nakita ko ito, may mga gagawin ka daw. May travel ba sa inyo? May mga gagawin kang situation, activity, mga plano ipumove forward, ganyan, either adventure, ganyan. May explore ka, maaring gano'n, na gusto mo magkaroon ng happy outcome or magandang kalalabasan nga nito. Ganyan. Energy mo rin is may taong makasarili dito na nagwasak at nagkaroon ng rejection, nagwasak ng inyong foundation. Either sa business mo, partner mo in life, karelasyon, kapatid, or ano man siya. Tingnan natin ang paparating sa'yo. Paparating kay Aquarius. Ayun o, doon na naman kayo anak. Papipindot na naman yan eh. Onesang! Yung mga anak ko pala kasi nila napipindot yung taas ng camera. Onesang, ijimi nai de yo. Bibi siyang no koto, ijimi rugala sa. Kamis de yo. Anak ko. Hello, Aquarius. Iniinis kasi nitong dilaw to puti. O, nipupo si Mami. Tingnan natin. Paparating sa'yo. Okay. May gusto kang defense. Parang mayroon kang sitwasyon na gusto mong panindigan. Ay, Rico, sakit. Dali lang. Maano yung bangs ko eh. Sa mata ko. Nag-headband lang ako. Meron ka daw isang sitwasyon na gagawin. Either business, project, or minamanifest mo tong sitwasyon. Mga bagong bagay na mahalaga sa'yo, syempre. May gusto kang panindigan kasi you want to be independent at gusto mo maging okay o stable itong bagay na to. Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng decision making, pagpaplano, pagtitiis, balancing, at nanghihingi ka ng hustisya o may mga sitwasyon na gusto mong itama dito, no? Sa nakita ko dito. Tsaka sinasabi rin dito, oo nga, i-force mo daw ito, sinasabi ito. Yan, may i-force ka daw na isang bagay kasi gusto mong panindigan. May sinasabi rin dito na related ang papers, documents, something ano. Siguro nga, iba sa inyo may gagawin kayong mga bagay na business, trabaho, ganyan. O may mga ipaglalaban kang sitwasyon na itatama, mga ganyan. Ang nakita ko. Pagkakagastusan din, nakita ko. May paglabas ng pera. Dito. May taong mga galit sa'yo. Or may taong galit sa'yo. Sinasabi rin dito, paparating sa'yo is magiging busy ka daw. No? Iba dito magiging busy or hectic ang schedule. Anak, ano ba yan? Andin yung pagdidepensa, no? Sa nakita ko. Tingnan natin ang dapat mo iwasan. Dapat iwasan ni Aquarius. Oh my God. Nakita mo, Devil. Tan-tadadan! Ate, parang natuwa pa sa Devil. Hindi naman ako natuwa. Visit tong Devil. Kasi tingnan mo naman si Devil ang haba ng sungay, di ba? Oh, may tao ka ba nga kilalang ganyan?
O, di ba? Ang haba ng sungay. Ibig sabihin, naninindigan sa kanyang sarili na hindi siya mali. Tingnan natin. Diba dito may third party, no? Or may isang sitwasyon na a friend na naging poison sa'yo. Okay, mga dapat mo daw iwasan is yung ma-stuck sa isang situation. No, na nagbibigay siya ng jungling, lalo na related ang pera, family, relasyon, ganyan. Nakita ko. Kasi you're jungling with something. Kumbaga, dito yung situation na may mga kinikintim ka sa puso mo na hindi mo masabi or hindi mo mailabas-labas. Kumbaga, you want to shift or gusto mo na pagbabago dito sa sitwasyon na to. Iwasan mo daw yung mag-isip ng masama sa ibang tao. Alam ko naman na hindi ka ganun. Yun, iwasan mo rin yung mga tao na nagiging toxic sa'yo. Iwasan mo rin yung mga, if you have addictions in life, iwasan mo yun. Nakita ko dito. You need to balance and control yung mga situation. May mga sitwasyon na dapat mong i-evaluate. Ganyan. May mga sitwasyon na naiista ka kasi actually. Yung maaring may mga tao na nakapagpipigil sa'yo, na ayaw ka maging masaya, ganyan. May mga toxic person, toxic energy sa paligid. Iwasan mo daw yung mga yun. You know? Kumaga, balance, kahit nahandyan sila, you need to balance yung buhay mo o yung sitwasyon mo ngayon. Sa nakita ko, it's time to create yourself na makawala sa sitwasyon na nakapagpapa-down sa'yo, no? O nakakapagpa-stuck sa'yo, na nahuhold ka nito, no? So, nakita ko dito. Na nakokontrol, di ba kasi kayo dito, may sitwasyon dito na nakokontrol kayo. Kaya nakikita ko dito na nag-jungling kayo. May mga dapat ko daw i-priority. Ganyan, iwasan mo yun. May mga dapat ka daw i-priority at may mga task ka daw na dapat gawin. Kumbaga, kailangan mo talaga manindigan para ma-achieve mo yung iyong mga gusto sa buhay. Para magkaroon ng pagbabago. Tingnan natin, love. Tandaan nyo, love is sa lahat, ha? Tingnan natin. Kamusta si Aquarius sa love? Ay, okay. May tao ditong babaero, no? May third party. When it comes to love, nandito yung nagkaroon ng unfair situation. Na yung taong dishonest. May tao na hindi maganda ang bunga. No? Na may tao rin na gustong maghigante. Nandito yung taong babaero. May hot temper person. Yes, when it comes to may collaboration no? Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo may collaboration na related ang money. No, na ang nakita ko dito, meron kang hustisyahan na isang bagay na injustice. May corruption ako nakikita. Kumbaga may katiwalaan na nangyari, no? Ang nakita ko dito. Sa tingin ko parang ang hirap niyang resolbahan. Dito. Yun. Sa relationship, gano'n may third party. May na taong naging dishonest. May taong naging mabaero, hot temper. Kumbaga, nagkaroon ng balakit sa inyong relationship. Advice po kay Aquarius. May naging unfair na relationship, tsaka unfair collaboration or dealing no dito sa sitwasyon mo. So, I hope hindi kayo lahat nagkaroon ng corruption in life sa nakikita ko dito. Meron daw nakapag-dealing or may makikipag-dealing sa inyo na magkakaroon ng corruption o pandaraya when it comes to a money. Ingat ka lang din, ha? Tingnan, pahalik nga. Ang bango-bango naman ng bibi ko. Ang bango-bango naman niyaan. Teka anak, tingnan natin yung advice niya, universe kay Aquarius. Universe, ano po advice niyo kay Aquarius? Chotomate anak. Thank you po.
Bakit? Dito ka sa balikat ni Mami. Thank you. Sabihin, may nangyari, no? May tumakbo. Okay, sa ngayon, sa dito ha, hindi ko muna ano yung advice mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, nagkaroon ka ng mga bad decisions in life. Nakakita ko sa your trap, no? Na-overwhelm ka kasi sa choices. Kumbaga, ang daming choices mo na pinagpipilian o pagpipilian, yung mali ang napili mo. No? Kaya you have a bad decision and then you keep your feelings dito sa hurt o sa pain sa bad decision na to. Sa nangyari, nagkaroon ng mga napag-uusap sa isang taong malapit sa iyo na mali yung naging decision. And the advice is kasi ganito. The advice is you need to be very careful or you need to be patient to make a choices. Maraming magiging choices, no? Kumbaga, may mga sitwasyon na kailangan mo mag-trust to your intuition to make a decisions right. No? Kasi may mga decision making or may mga decisionan ka or magkakaroon ka ng mga choices in life na dapat mong kahit na okay yung pag-uusap na to, kailangan mong mag-trust sa intuition mo para hindi ka mag-mess o hindi magkamali ng decision sa buhay, syempre. No? And move forward, make a positive destination, kailangan mo ng clear path, kailangan ng movement, time is gold, kumbaga, handito ka kasi sa time is gold. Ayaw mo magsayang din ng oras sa ngayon sa nakita ko dito. No? And maaring may marireceive kang message from someone na malapit sa puso mo sa nakita ko dito. May mga activity kang gagawin, ano? May travel sa iba or paalis-alis, nakikita ko dito. May mga mahalagang bagay ka daw na gagawin ngayon. Maaari may makipag-usap sa'yo within 2 days, 2 weeks, 2 months. Sa iba sa inyo, 8, ganyan. Nakaraan man o mangyari pa lang. Ganyan. Basta, mag-trust ka sa intuition mo, ha? Kasi intuition mo ang magdadala sa'yo sa tamang landas. Kasi, tingnan nga natin, ano mangyari sa ano na to. Kailangan, okay. Ngayon daw, kailangan mo daw balansehin yung sarili mo o you need to be patient. Kasi merong mga bigat pa ikaw na pasanin or struggle, problem in life na buhat-buhat sa ngayon. Ngayon, you need to be patient and balancing ang kailangan sa'yo. Pero, huwag kang magsayang pa rin ng oras, need to move on, clear path, positive destination. Kailangan alam mo yung destination and maging stable yung direction mo. Alam ko naman, basta you continue lang mo lang yung direction to find yung goal mo talaga, no? Huwag kang titigil. Kumbaga, meron kasing situation, yung iba sa inyo, meron kayong inumpisahan na gusto nyong tapusin. Kasi gano'n kayo, pag may naumpisahan kayo, gusto nyong tapusin at hanggang sa huli. Yun na nakikita ko. Balance na lang, no? Sa nakita ko to. Maaaring may makipag-usap sa'yo at at hihingi ng apology. Sa nakita ko rin dito. Arigatou namaste, God bless.